Sabi sa mga awit 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ang ibig sabihin na magpakaligaya ka sa Diyos ay sa Kanya mo natagpuan ang kapayapaan at fulfillment. Sa Kanya ka nasisiyahan at nasasarapan. Siya ang sentro ng iyong pagnanasa. At kapag ikaw ay naliligayahan sa Kanya, anong pangako niya? Bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Now, hindi sinabi dyan na kapag ang presensya niya ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, ay bibigyan ka niya ng BMW o malaking bahay na ninanasa mo. Kung hindi, ang ibig sabihin niyan ay dahil siya na ang nagbibigay ng pleasure sa atin, ay bibigyan niya tayo ng tamang pagnanasa. Ang makamundong pagnanasa ay papalitan niya ng makadiyos na pagnanasa na magdudulot ng totoong kaligayahan sa iyo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sabi dito, kung sa Diyos mo hinahanap ang kaligayahan, satisfaction at purpose, ay idaragdag naman niya sa iyo ang mga pangangailangan mo. Kahit na nga yung mga bagay na hindi mo hiningi sa Kanya, pero alam niya na kailangan mo ay ibibigay niya. Bakit? Kasi alam niya na kung sa Kanya ka na naniligayahan at hindi sa mga material na bagay, ay malugod niyang ibibigay ang pangangailangan mo dahil alam niyang hindi mo siya kakalimutan. Maraming taong lumalapit sa Diyos dahil may hinihiling, pero alam ng Diyos na kapag binigay nito ang hinihiling niya, ay mas mamahalin na nito ang regalo kaysa sa nagbigay. Maraming kasing tao ang hinahanap ang kaligayahan sa material na bagay at relasyon, pero kahit kailan ay hindi nakatagpo ng contentment. Bakit? Kasi walang katapusan ang pagnanasa natin sa mga bagay na nagbibigay ng temporaring kasiyahan. Kaya sabi ng pinakamayamang tao na nabuhay, si Haring Solomon, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Kaya nga, totoong ebidensya ng isang tao ay naliligayahan sa Diyos ay hindi na nakafocus ang pagnanasa sa mga bagay dito sa lupa o hindi sa mga bagay na makalangit. Sabi ni Rhonda Staup, true delight in Him causes us to take our sights off of what we want in order to long for what He desires. Kaibigan, ng isang taong totoong naliligayahan sa Diyos ay nawawalan na ng gana sa mga bagay na walang eternal value at ang nagbibigay ng kaligayahan sa Kanya ay magawa ang mga bagay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos na minamahal niya. Kaya kailangan mong malaman na ang pagkakaroon ng kaligayahan sa Diyos ay hindi instant o automatic. Ang sinasabi sa verse na magpakaligaya ay hindi passive, kung hindi active. Meron kang gagawin at hindi uupo na lang at mag-aantay na, boom, bukas ay maligaya ka na sa Diyos. Hindi isusubo ng Diyos sa atin ng kaligayahan at sarap na makapiling siya kung hindi kailangan nating pumunta sa Kanyang presensya, kumain, kasalo siya sa masarap na hapagkainan. Kung paano nagdanasa ka ng masarap na pagkain, ay hahanapin mo ito kahit nasaan lupalop pa ito. Pag-iipunan ng pera, paghahandaan at buong lakas at kasiyahan mo itong kakainin. The same thing, kung gusto nating magpakaligaya sa Diyos, ay gagawa tayo ng commitment, magiging intentional at kikilos. Kailangan nating talikdan ng mga appetizer at dessert na hindi makakapagpabusog. Kung hindi, isasantabi mo sila at itutuon ang focus mo sa main course. Yung totoo makakapag-satisfy sa iyong kagutuman, ang Diyos mismo. Sabi sa mga awit 34:8, o inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya.